Since when I was a child, gusto ko pa talaga sa government na po talaga mag-work. Para na rin makatulong na rin sa aking mga pamilya dahil yun din talaga yung gusto nila. Gusto ko rin naman po talaga. Nandito pa ako ngayon kasi this is a great opportunity na rin po para ayan po, mag-apply na po and to be part within the government. Isa si Russell sa mga kabataang matagal nang nangangarap ng stable na trabaho. Sa kabila ng pagiging forensic science graduate, hanggang ngayon ay patuloy siyang naghahanap ng permanenteng hanapbuhay para makatulong sa pamilya. Ganito rin ang sitwasyon ni Idanan Princess Mariela. Kahit na may lisensya bilang teacher, hindi madali para sa kanya ang makapasok at makakuha ng trabaho sa gobyerno. Actually, hindi po ito yung first time na nag-apply ako sa government. But unfortunately, hindi ako natanggap before. So I'm actually looking for any opportunity here now. So it is actually important for me personally to apply sa government para din magamit ko yung license ko. And also to serve people as well. Dalawa lamang sina Russell at Idanan sa milyon-milyong Pilipino na hirap makahanap ng trabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 2.59 million ang walang trabaho nitong July 2025. Katumbas ito ng 5.3% unemployment rate, mas mataas kaysa nakaraang taon. Kasabay nito bumaba naman ang employment rate sa 94.7% habang pumalo sa 14.8% ang underemployment rate o katumbas ng 6.8 milyong Pilipino na bagamat may trabaho ay naghahanap pa ng dagdag na oras o dagdag na kita. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bagamat nakaranas ng pagbaba sa employment rate ang bansa sa ikalawang quarter ng taon, hindi naman ito dapat ikabahala. Hindi lang ngayong taon but several years na. May seasonality kasi tayo. So pag fourth quarter, October, November, December, pag malapit na tayo sa December, talagang tumataas na yung employed persons natin. Where we saw that already in the several years, no? Gayunman, gumagawa pa rin ang pamahalaan ng paraan para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Isa sa mga hakbang para matulungan ang mga tulad ni Idanan at Russell ay ang inilunsad na job fair ng Civil Service Commission sa SM Baguio bilang bahagi ng selebrasyon ng 125th Civil Service Month. Sasagawa kami ng job fair. Ito po ay dinadaluhan at nilalahukan ng 14 na ahensya ng gobyerno. At sila po ay may mga bakanteng posisyon, may plantilla po, mayroong job order, mayroong contract of services, at meron po tayong 6 na agencies naman na magbibigay ng serbisyo sa ating mga kliyente. Mahigit 1,000 posisyon ang iniaalok ng iba't ibang ahensya tulad ng DepEd, DSWD, BIR, TESDA, DILG, PNP at AFP. Ayon kay Fernando Mendoza, direktor ng CSC Cordillera, nananatiling in demand ang pagpasok sa gobyerno dahil sa security of tenure at competitive salary lalo na sa ilalim ng salary standardization. Malaki po ang kaibahan. Unang-una na po ay kung permanent po kayo sa gobyerno ay meron po kayong security of tenure. At siyempre po, mas malaki po yung accountability at responsibility sa gobyerno dahil public office is a public trust. Unang-una na po ay meron tayong salary standardization law. So meron pong pare-parehong sweldo, pare-parehong salary grade. And every 3 years po merong step increment. Bukod dito may mga career orientation at serbisyo para sa mga nais mag-apply online. Sa kabila ng tumataas na unemployment at underemployment, umaasang Civil Service Commission na sa pamamagitan ng job fair ay mabibigyan ng mas maraming oportunidad ang mga Pilipino, lalo na ang kabataan na makahanap ng trabaho at makapaglingkod sa bayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.